niya. Ito na yung ating bagong canister. Ang ganda! Alright, nandito ako ngayon sa Shell along EDSA, Quezon City. At ngayon gagamitin muna natin siyang naka-straight pipe at pagkumparahin natin kung ano yung tunog before and after. At nandito sa ilalim yung aking tambucho, VMAX, straight pipe yan, full system exhaust hanggang dito sa ating exhaust. And as you can see, bago yung jacket natin, mas presko. Hindi ko muna sinuot yung ating mga paddings sa ating inside armor, pero suot ko yung long sleeve natin na armor. Yung paddings na ginamit natin is para sa ating bagong jacket. At meron itong back pro, no, na pinalitan ko na, pang Ixon yung back pro natin para may plastic siya sa gitna. Mas maganda siya sa ating spinal pagka, huwag naman sana pag sumemplang tayo, no. At ito ang tunog ng ating straight pipe for the last time. 102 degrees Celsius na yung kanyang temperatura, so kaya mababa na yung ating RPM. Yun ang idle. Rev natin. Wag masyado dahil nandito tayo sa gas station. Dito hindi tayo makahataw, unlike sa expressway, kasi dito ay 60 kph lang at bawal yung swerving ba, kasi di ba pag motor singit-singit tayo dyan, diba? So bawal na yun dahil may nakatutok na camera. At umiiral ang NCAP dito sa Maynila, diba? Alam nyo naman yung NCAP, no? Balita yan nationwide. Kinagandahan dahil naka big bike tayo, pwedeng hindi tayo dumaan sa motorcycle lane. So sabi nila useless na lumabas tayo ng motorcycle lane. Pinagbigyan nga tayo na nasa labas ng motorcycle lane, hindi ka naman makasingit. Pero ganun din eh, like dito sa EDSA, bawal nga yung swerving, diba? Hindi nga lang ganun kahigpit sa singit-singit like now, di ba? Nakikita nyo, ang dami sumisingit sa gitna ng mga sasakyan, ganun. Sabi ng iba, kaya ka nga nagmotor kasi may ability ka para makapag-maneuver, singit, ganun. Okay, madako naman tayo dito sa motor. So kaya ako gustong palagyan ng resonator kasi meron siyang alingaw-ngaw na hindi ko gusto. Yung ganito, yung ganyan, oh. Sa iba, napakagandang pakinggan, lalo na sa mahilig sa motor. Pero sa akin na maghapon nagmomotor, medyo masakit sa tenga yan. Yun know, sana yung gusto kong mawala, yung ugong na ganyan tapos mag-i-echo sa tenga natin. Tignan natin kung ano yung tunog niya kapag may resonator, no? So anytime naman pwedeng palitan, pwedeng tanggalin. At kung medyo maingay pa rin, after natin pinalitan ng ganyan, pinilagyan ng resonator, yung canister ang papalitan natin, lagay natin yung mas malaking canister para mas tame. Ang goal ko lang naman kaya ako nagpalit ng tambucho kasi para marinig sa camera, eh kaso sumobra. Ang pagpunta naman sa VMAX Taytay Rizal is yung pinaka fastest way is dito sa Plado. Yung ginagawa ng dalawa nag-aaway yung dalawa. Pero syempre madadaanan mo yung traffic ng EDSA. Kung hindi naman problema sa'yo yung EDSA, dito ka sa Plado. Mamimiss ko yung ganun tunog niya. Yun ang maganda dito sa may floodway kasi sa gilid lang siya ng ilog. So yung kalsada dito medyo maluwang, tapos tuloy-tuloy yung daloy ng trapiko. Medyo matatraffic lang pagdating natin doon sa mga maraming tindahan ng pyesa, ganun. Tsaka may mga intersection na doon. Huling hataw sa straight pipe. Pa first year, second year lang. Ang lakas na torque, no? Ito na yung VMAX. At pinadala ko rin dyan yung aking van kasi nasa loob yung aking Aerox. Gagawan nila ng bagong tambucho. Tara. Welcome to VMAX. Pre, what's up? Hello. Nice. Nakarating din ng Taytay Rizal yung Aerox ko.
May salamin sila dito eh. Gusto ko nakikita yung sarili ko pag nasa salamin. Alright. Nice. Nakarating din ng B-Max. Bukod sa magpapalit kami ng tambucho ng B-Max, so ito yung air filter ng ating Aerox. So plano, gagawa kami ng ganito, tube, para mag-fit siya dito sa ating intake. Ngayon, ito ay pang wave. Ngayon, nakukulangan kami sa pagliko ng tubo. Kaya gagawa kami ng sarili para magsakto siya dito. Kasi kung titignan ninyo, di ba ganyan yung posisyon niya dapat, di ba? Eh kaso, bitin pa rin yung tubo niya doon. Pagkatapos, yung filter natin, dito natin ilalagay. Ito yung gagamitin natin. Okay, for the last time, sound check muna natin ng walang resonator. Straight pipe, maliit yung kanyang canister. Alright, let's see. Yan, ganyan ang tunog niya. Rep naman natin. Grabe. Ito na yung canister na ilalagay natin para sa ating Aerox. Kronos ang tawag sa pipe na ito. Ito yung standard, 9,500. Full system siya. At kapag gusto ninyong titanium ang kanyang emblem, mag-a-add ka lang ng 1,500. Kung gusto mo naman titanium din itong ring, ito, at pati emblem, dagdag ka 2,500. Kapag naman gusto mong gawing titanium itong tip, itong dalawang butas, at ito, dagdag kang 3,500. So ako, ang pinili ko, titanium yung kanyang logo kasi syempre, proud tayo na B-Max yung tatak. Ganito naman yung tsura ng elbow niya. Hindi siya katulad ng iba na bend. Ito, cut talaga. Tapos naka-weld siya. Pagkatapos yung tatak niya is laser print. Oh, ang kapal ah. Parang nararamdaman ko siya. Kala ko pantay siya, no? Mapipil mo pala dito, no? Ito naman yung ating air intake. So, ganyan siya ginawa, oh. So, puro cut siya dito. Ayan, pabilog. Swak na siya doon sa butas. Pagkatapos, diretso yung tubo niya hanggang dito. Ito naman yung ating filter. So, dito namin nilagay yung filter para kung sakali mang dumaan sa tubigan o dumaan sa ulan yung ating motor, hindi mapapasukan ng dumi at tubig yung ating intake. So nakatago siya dito, so may pairings dito, nakakover siya at tinabas lang namin itong part na to para hindi sumabit dito sa filter. Ito. Ayan na ang ating finished product. Mag-sound check naman tayo ngayon. Wow! Mataba yung tunog niya. Hindi masakit sa tenga. Yung aking makina is stock lang ha. I-rev naman natin ngayon. Alright, tapos na yung ating XSR 900. So ang ginawa sa ating motor, nagpalit tayo ng canister. Mas malaki. Tapos pinalagyan ko ng maliit na parang DB killer eh. So hindi kasi pwede yung resonator dahil sasayad sa ilalim ng motor. Mababa lang kasi yung XSR. At alam nyo ba, sa mga bumili ng full system exhaust dito sa B-Max Racing, pwede nyo pong ipa-restore yung inyong mga tambucho. After 1 year, kapag ka medyo madumi na, at feeling nyo, parang mabubutas na sa sobrang dumi, no? So, ipa-restore nyo lang dito at tignan nyo kung ano yung itsura niya ngayon. Parang walang nangyari. So, ito yung dati kong tubo. So, after 3 months, pinarestore ko ulit siya at ayan, mukhang bago ulit. Parang walang nangyari. Ngayon naman, para medyo tumahimik yung aking tambucho, nilagyan nila dito ng DB killer sa gitna at para yung tubo is diretso, hindi siya sasayad sa humps. Dito na lang sa tubo kung ano yung diameter niya, pinasok nila dyan yung ating DB killer. Pagkatapos, pinaliit nila yung ating exit dito. Yung tubo natin dati is 61mm. Ngayon ay 51mm na lang para mas tahimik at ito na yung ating bagong canister. May tatak na B-Max, naka-laser. Pati dito. Ganyan yung itsura niya. Medyo hawig siya dun sa dati nating pipe. Pero gusto ko kasi na nakatago lang yung tambucho, hindi masyado halata at hindi humihiwalay yung kulay. Halimbawa to, silver yung kulay, medyo hawig siya dito. So pag tinignan mo ng malayo, okay lang sa mata. At ito na ang ating pinakihintay. Sound check naman tayo. Kumpara natin sa kanina. Ayun pa lang, mas tahimik siya sa idle, nawala yung alingaw-ngaw nung ginamit natin siya papunta dito. At kapag nirep natin siya, mas tahimik siya ngayon. Mas papino yung under niya ngayon. Talagang lang siya, di ba? Pag nilakasan natin yung rep, angas.
Ayan, so isasakay ulit sa ating van tapos sila ay uuwi na ng Pampanga. Dadrop niya ulit sa bahay namin, no? Yun ang disadvantage pag 156, hindi tayo makakapag-expressway. So wala naman akong rider para siya magra-ride going to Pampanga from Taytay. Kaya sinakay na lang namin sa van. Ayan, di ba? Tuloy na ako, bye-bye. Thank you so much. Ingat. Boss, bye-bye. Thank you. Thank you. Par, thank you, bye-bye. Boss, thank you. Ay, sticker. Ang mga tagalikod natin ng sticker. Sir, apat kami ng sir. Oh, yun. Oh. Oh, ito. Ang dami. Thank you ah. Thank you. Alright. Yee, nakaka-excite kasi may bago sa motor. Alam mo yun. Wow. Ang ganda ng tunog ngayon. Ayan dito sa Maynila oh. Nakalabas na yung mga pulis oh. May mga outpost na. Goods yan para anti-criminality. Okay, so sound check. Ngayong medyo mabagal yung takbo at mababa yung RPM. Nawala yung alingaw-ngaw sa tenga ko. Yung parang nag-e-echo sa eardrums ko. Tapos ang sakit sa ulo. Parang nagbabibrate yung bungo ko. Ngayon, wala oh. Nawala din yung parang plema niya sa dulo. Wah, ganun. So, still, dinig pa rin siya sa camera. Pero hindi sobra. Hindi masakit sa ulo. At meron pa rin siyang yung parang latigo. Every time na magsiship ako. Gabang, ganun. Ito yung bagay nutnog. Halimbawa, meron kang MT-09. Pareho lang sila ng engine, di ba? Dahil gusto kong mag skyway, no? Hindi na ako dadaan sa dati kong ruta. Sabi nila diretso yung kuraw to. Ganda ng pagbalik niya. Yung ganyan, no? Di ba? Oh, ganda. Mas okay. Gusto kong marinig yung sagad ba, kahit sagad lang ng first and second gear. Yung nagwawala niyang tunog sa dulo kapag ka nag-high rev na siya. Yung magaspang na tunog na wala. More on buo yung tunog. Mas masarap na siya sa tenga ngayon. Hindi, halimbawa nakabili ako ng MT-09, no? Kung swertein man tayo sa future. So sakto, yung tambuchong nilagay nila is available sa VMAX. Nakagulat naman dyan, merong nag-counterflow. Ang ganda. Bilis lumabas ng truck na yun ah. Ang taas ng truck ah. Dito sa tunog ng motor ngayon, kahit hindi tayo magsalita, musika sa ating pandinig. Tingnan nyo. Ang gusto ko pa dito, mas lumakas yung putok niya kapag nagsiship siya. Daming tao. Loaded pa yung tricycle oh. Buti kaya niya yung paangat, no?
sa mga ganito, dapat nabibingin na ako eh. Yung first gear niya na high RPM, yan o. Marami lang kanto dito eh, no? Maraming pedestrian lane, kaya kahit maganda yung kalsada, dapat alalay ka rin eh, no? Lalo sa ganyan, no? Di mo alam, biglang may tawiran pala, pero dito sinara nila. Eto bukas oh. Kasi pag malayo, pag may nakatayo dyan sa gitna, hindi mo makikita dahil mayroong bakod. Eto mukhang paakyat na ako ng Skyway ah. Lapit lang pala, mas okay nga dito, kaso mahal yung gastos dahil may bayad sa Skyway. Sa tunog ng motor, ayun, malumahan na yun. Sarap lang gamitin, no? Parang bago yung motor ko. Hindi bulahaw. Decente na siyang pakinggan. Dati kasi parang ang bad boy niya eh. Ano to? Pinapakanan ako. Dito ba? Ayun, pa-exit. Ang galing, Skyway na to oh. Magkano? Negative 249. May utang pa ako, no? Ano nangyari doon? Nabangga? Yung mga banggang truck nandito oh. Di ba dapat nasa taas ako? So expressway to, di ba? Okay, tama-tama pala yung lugar kasi nag-i-echo dito, di ba? Okay, hataw tayo ha. Kahit ano lang, first gear. Okay na yun. Hindi tayo pwedeng lumagpas ng 100, alright? Hindi siya nagba-backfire eh, no? Minimal lang yung backfire niya. Ang gigil ng makina niya ngayon, tingnan nyo. Sarap bombahin, no? Sarap. Parang yan yung ano eh, Skyway, di ba? Naku, mali yata itong dinalat ko. Ano siya? Exit na to. Okay, so paano yun? Hindi ko alam kung dadaan ako sa may RFID or paano ba? Dito sa cash lane. So meron naman akong card dito, kaya lang ano, negative 40 pesos. So, sige, dito na lang kasi hindi naman ako nagmamadali umuwi. Sige, susubukan ko na lang. Ang haba guys, hindi ko magalaw yung pila eh. Dapat may ticket ka, 'di ba? Kung sa cash lane ka dadaan, na-scan. Dalawa naman yung card ko dito. Yung isang negative 40 pesos at itong 1,500 na laman. May teller doon. So kung ano man mangyari, subukan natin makiusap dito. Mahirap kasi yung walang teller. Ma'am, paano po yan? Negative siya. Meron po akong isang card, may load pa. Successful. Nice one. Okay, successful. Hindi ako naghintay ng matagal. So dito, paano to? May paakyat kaya ng Skyway to. Parang meron, di ba? Parang naalala ko ito yung Buendia eh, di ba? At ayun na nga ang Skyway. Dito talaga magka-cash na ako dahil baka iba yung may scan. Wala naman load. Ayun, no, pwede mag-load doon kaso ang dami nakapila. Pa-load na kaya ako, no? Try natin. Mababa naman yung oras ko eh. Dito tayo pumita sa likod ng L3. Game, tayo naman. Maganda dito, may bulsa yung gloves ko eh, no? 1,000 po. 1,000. Yan, ganyan yung tunog ng tambucho natin. Medyo nag-i-echo. Thank you. Arangkada. Bitaw. Maghapon nga pala akong konti lang nainom na tubig. Mamimili muna ako dito sa treats. Matagal na rin akong hindi napapasyal dito eh. Dito banda sa part na to, nung baguhan lang akong mag big bike, madalas ako dito eh. Yun, thank you po. Guys, bili muna akong tubig. Ay, sa ano? Ano? Tay Rizal. Layo. Talaga, ano, hindi nasa doon dumarating ako. Kasi boss nung araw sa Laray. Last na kasi ako doon. Ano boss? Ingat ka. Thank you. Bye. Ay, nakabili ako ng tuna pandesal.
Ayos. Hindi lang pinainit, no? Pero pwede na. Usually naman ganito yung ginagawa ko pagka pauwi na. Kakain muna ako. Bago ang lahat, nakalimutan ko uminom ng vitamins. Habol natin habang maliwanag. Kailangan siyempre hindi mo pababayaan yung katawan mo. Kahit na talagang busy ka. Kailangan may time ka pa rin para mag-maintain ng katawan. Tsaka vitamina sa katawan para may laban ka sa sakit. Dahil sa lahat ng yaman sa mundo, ang kalusugan ang number 1, ang pinaka-importante. Alright guys, dito na muna nagtatapos ang ating video at kung meron po kayong opinion, suggestion at reaction sa ating bagong kabit na tambucho, feel free to comment down below at lahat naman yan binabasa ko. Alright, maraming salamat. See you next vlog. Read for speed. Alright, nakasakay na tayo sa Hayabusa. Po, 1,300 po. Bombahan nyo po, bombahan nyo po. 1,300. Ay, thank you po. Ala, grabe. Yung boss, yung side niya nakabukas.